At this point mga idol no, simula ng fourth quarter tapos ang bumida talaga rito ay si JC. Pinoy laban sa Pinoy to ngayon kontra kay Harper, and kung Pinoy basketball fan nga kayo, alam nyo panigurado na si Clarkson po ay isa sa mga mahuhusay na shot creators ng liga off the bench. That's why kahit andyan din po si Bronson ay nagkakaroon to ng kalayaan na mag-ISO dyan kasi nakaka-create siya ng problema sa kalaban. Actually, nagmintis ng 2 times si JC rito pero gawa nung diskarte nga niyang makapasok sa loob na magnet niya rin sa Wemby dyan para tapalin yung bola. Tapos ito rin po yung naging relevant in this quarter, si Robinson, lalo na yung offensive rebounding niya na maraming Knicks fans ang natuwa. Naka-anim kasi siya na offensive board sa fourth quarter alone. Si Clarkson pa rin po ang dahilan kung bakit walang Wemby na nakadikit dyan sa kanya ngayon, pero nananatiling active pa rin po si Mitch dito sa boards para sa follow-up na ito. Si JC pati si Mitch nga rin po ang bida sa unang mga minuto ng quarter at matutuwa ang Knicks fans kasi ganyan naman talaga dapat ang bench nyo. Kapag nagpapahinga ang ilan sa mga starters na pinalitan nyo, ay kayo dapat ang bubuno sa production nila. And actually, mas nagmarka pa nga si Robinson kesa kay Kat sa quarter na ito. Wala ka naman din kasi masyadong masasabi sa opensa kasi tinirahan lang ni JC itong si Johnson. Talagang ang masasabi mo na lang ay good or great shot creation ito mula sa kanya. Even sa gilas alam mong galaw to ni JC, tabla na ang score. Naulit pa po iyang Robinson to Clarkson na tres at back-to-back to. Pero syempre, since winning time na ay dapat ibigay nyo ang bola sa best player ng inyong team, si JB. And gusto ko yung diskarte nga niya when operating sa screen. Kasi hindi niya basically ginagamit ang screen para maiwan ng tuluyan yung tao niya. Ang nangyayari lang ay nagkakaroon siya ng kakarampot na advantage dito kung saan kailangan na siyang habulin ni Vassell at bumalik ulit sa harapan niya. Pero para maiwasan yan ay gagamitin niya ang katawan niya para iharang ito. Kaya hindi niya iniiwanan talaga bagkos ay parang inaantay pa nga niya. Itong big man ay medyo hindi rin po kumpiyansa na mag-help ng tuluyan kay JB dyan kasi syempre rolling na ang big man na tao niya. Mahirap na sitwasyon to sa depensa at ang kwento rin po ng fourth quarter ay yung ganyang shot creation ni Bronson. Ganda ng fader sa kaliwa. Hirap niyan gawin kasi ako, kaliwete rin ako, di ko nagagawa yan. Kaya nga miski ako na isang mahinang nilalang, gustong i-emulate din po yung laro nito ni JB. Kasi kahit maliit siya, ay nakakagawa siya ng ways para maging effective sa NBA at maging actual na star nga sa isang team. Again, sa pag-operate sa pick play, may slight na bump o antay sa primary defender at mukhang ine-expect nga rin po ni Vassell na meron pang ibang gagawin si Bronson dyan. Pero binigla niya ng floater, hirap din hulaan. Actually, kahit nga po walang screen ay nakakagawa ng paraan tong si Bronson. Isang malupit na crossover lang dito, sabay andyan na naman siya sa may mid-range area kung saan pinakadelikado siya. This time po mga idol ay inabangan na siya ng malalanong mga ito. Syempre, ilang beses na niya kinukook yung tao niya. Ganyan na talaga ang gagawin mo. Hindi nila alam na nakalusot na pala si Kolek sa loob pero si Bronson pa rin talaga ang nag-cause niyan. Kaya nga nung nag-2-man game na si JC at JB, biglang wasak agad ang depensa. Kasi nag-switch sila ng bantay sabay si JC ay pabigla-biglangang tumitira, di ba? Pwedeng berhin niya to sa harapan mo at mapapasok niya yon. Kaya nga si Castle ay contest. Kung contest dyan, para talagang maistorbo siya. And dyan na talaga kumakalas ang depensa. Dalawang elite na shot creators ba naman ang next to? Diba? So wala silang magawa dyan kay JB kahit sino pa ang bumantay. Mapakaliwa o kanan man ang punta niya, nakaka-score siya at will. Kaya ano yung gagawin ninyo? Ano yung pinapagawa rito ni Coach Mitch Johnson? Double it and give it to the next person. Pag ganito talagang mahihirapan naman si JB at aasa sila na yung next person mas mababantayan nila ng maganda. Itong si Josh Hart hindi naman tumubuhat ng offense kaya nga makikita muli natin si coach na sinasabihan si Harper na manatili kay Bronson dyan kasi pwede naman talaga ibalik ni Hart yung bola sa pagkakataon na ito. Ang kaso nga lang ay pumasok yung tira ni Hart, ganda sana ng depensa nila. Talagang di nagawan po ng paraan ng Spurs ng individual excellence ni Bronson pati ni Clarkson. Actually okay naman ang ginawa nilang depensa, sadyang nakakashoot pa rin under pressure yung mga ito, which is patunay lang din ng pagiging mahuhusay nila na scorers. Hindi pa nga natin minimension si OG Anunoby na nag-lead sa kanila in scoring this game. Kaya ayun, panalo nga ang Knicks sa NBA Cup ngayong taon. Each player ay makakatanggap po ng tig $533,000 or kung i-convert dito sa atin, kulang-kulang 31.1 million pesos yan. Instant Lambo o Ferrari ka kagad niyan, kahit bangko ka, may sukli ka pa. That's why magandang way nga rin to para sa mga teams na mag-compete ng malala dahil malaki rin ang premyo, lalo na kung hindi ka naman star. So ano po masasabi niyo sa video na ito mga idol? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB, and as always, hanggang sa muli.